Umpisa muna natin dito kay ang ating favorite DDS, sa dito si Toby Chanko. Oo. Umpisahan natin dito sa ating favorite DDS na si Toby Chanko, guys. Ating paboritong diehard Duterte supporter. Oo. Si Toby Chanko. Bakit ko inuulit-ulit? Kasi alam nyo mga kababayan, napipiko na siya, promise. Napipiko na siyang tawagin siyang DDS, promise. Hindi na niya matake. Oo, napipiko na siya. Nag-react na siya sa mga tao nagsasabi sa kanya na DDS siya. Napipiko na siya. Ito yung sabi niya kanina, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi niya, hindi ako DDS. Sabi niya. 2 hours ago. Ayan, hindi pa rin niya matanggap, guys. Ayan. Kanina lang pinost yan, 2:13 p.m. Hindi pa rin niya matanggap, guys, hanggang ngayon. Bakit defensive ka kasi? Bakit kasi defensive? Sabi, nabota si Representative Toby Chanko slam detractors for labeling him as a DDS. Oo. Following his criticisms of President Bongbong Marcos's administration amid the seemingly forgotten flood control corruption scandal. Yan. Oo. Basahin natin yung quote. Yung quote card. Mukhang ang demonyo si si Toby Chanko. Grabe. Oo. Pag kinlose up, no? Parang kailangan mo the exorcist. Oo. Sir. Sir. Tao ka pa ba? Okay ka pa ba dyan, sir? Yan ang mukhang adik. Sabi ni Ken Kulits. Yan ang mukhang adik. Ayan. Ayan, mata si Toby Chanko. Ito sabi niya kasi. Sabi niya, yung mga nagsasabing DDS ako, ano ba dapat ang sabihin ko? Dapat ba ako matuwa na ang pangalang Marcos ay nadawit ulit sa korupsyong indirectly because of their cousin? Yan ba dapat ang maramdaman ko? Mali ba ako nung sinabi ko, I'm frustrated, I'm disappointed? Doon sila nagagalit eh. What should I say? I'm happy? Is that what I should say? Ay, grabe siya. Oo, triggered na siya. Galit na siya, guys. Oo. Alam niyo mga kababayan, sa sobrang galit ni Toby Chanko, mga kababayan, anong ginawa niya? Pumunta siya sa SMNI. O, di ba? Ganun siya kagalit. Pa-interview siya. Pero hindi siya DDS, ha? Laya to. Hindi siya DDS, guys. Ano ba? Mali ka, Ken Reyes. So DDS siya, ga? So DDS siya galing. Hindi nga rin siya DDS, Ken Reyes. Ano ba? Ewan ko. Sakit mo sa bangs? Ngayon may bangs na ako, guys. Pwede na ako magsabi ng gano'n. Sakit mo sa bangs? Sa SMNI pa siya nagpunta. Mamaya panoorin natin to. Nakakatawa kasi. Sabi. Ay, naku. Tapos, in the same interview, sa SMNI kasi yung interview na to, sinabi niya to sa interview na yun sa SMNI. Hindi ko na lang sinama kasi syempre kukwento ko na dito eh. Sabi pa, in the same interview, Chanko was asked about his presidential preference. Hindi pa raw siya nakaka-decide, sabi niya. Ano hindi nakaka-decide? Doon pa lang sa comment niya na tawag dito, yung saan na ba yun? Ito. Ay, hindi, ito ba yun? Yung yung 1,000%,
Ay, 1,000% daw na si Sara Duterte daw makakapagpanagot sa korupsyon dito sa Pilipinas eh. Mukhang pumili ka na ng presidente mo. Oo. Mm. Mukhang nakapili na siya ng presidente, guys eh. Oh, sabi niyo. Oh. Sabi niya, the insinuation stemmed from Chanco's statement that those linked to the flood control controversy will push for the impeachment of Sara Duterte because 1,000,000% hindi nila maaareglo. Ayun. Sabi, 1,000,000% daw hindi raw maaareglo si Sara Duterte. Sabi, ganun. Talaga? Tapos ang yabang pa niya. Ang yabang pa ni Toby Chanco. Alam niyo kung bakit? Puntahan ngayon natin yung paliwanag niya kung bakit niya nasabi yung 1,000,000% na yan. Okay? Ito yung nangyari nun. Oh. Kaya kung na sa interview nyo na magbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1,000,000% na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin Ang bobo talaga ng grupo na to, no? Pati sa sense of humor, ang bobo nila. Totoo. Pati sa comedy ba, binububuhan nyo pa rin? Napakalayo ng 1 million ibibigay sa mga tao, tapos 1,000,000%. Diyos ko, ang bobobuhan nito. Basta yung grupo talaga ni Bayad Bay, no? Ang bobobo talaga nila, promise. Pag pinagsama-sama kayo, kasi talino nyo si Robin Padilla. Pag pinagsama-sama sila, hindi sa pogi hindi sa looks, sa ano lang, IQ. Oh, Robin Padilla kayong lahat. Ganun. Hindi sa looks kasi in fairness to Robin Padilla, pogi talaga si Robin Padilla. Oh, pogi talaga yan. Pero, alam naman natin, di ba, bobo si Robin Padilla. So, diba? Pag nagsama-sama silang lahat, ang pag nagsama-sama silang lahat ng talino, Robin Padilla silang lahat. Final form. God mode. Ultra Tito. Yun yung God form niya. Yun yung ultra instinct nila. Ultra Tito. Diyos ko. Anyway, tuloy natin. unang tanong po kung yung kumakalaban sa kanya kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, kung Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupunak ko. Siyempre, pag hindi ako... Alam mo, nakakatawa yung sinasabi niya na sinuportahan ko naman si BBM. Si Sara din naman, sinuportahan si BBM eh. So, wala nang bigat yun. 'Di ba? Kung tutuusin, mga kababayan, wala na hong bigat yun. Pag nagsalita ka, nakatulad ni Toby Chanco, at nagsalita ka, na, sinuportahan ko rin naman si BBM. Oh, okay, si Sara din naman, sinuportahan si BBM eh. O, kamusta? Ngayon, binabackstab, 'di ba? Tinraidor, hinudas, oo. Halik ni Judas ang ginawa ni Sara Duterte. Oo, speaking of Wolfgang. Speaking of Wolfgang pala, shout out sa Wolfgang. Oo, 'di ba? Na lang. Diyos ko, iba pa 'yun, iba pa yung kwentuhan yung sa Wolfgang na 'yan. Anyway, 'di ba? Wala namang yun eh. Wala na siyang bearing kasi lahat naman kayo na politiko at one point, sumipsip kayo kay BBM nung naging presidente siya. Tapos, nung nagkaroon na ng split, lahat kayo na-confuse. Kanino na ako? Mukhang mas malakas si Sara, mukhang magiging presidente si Sara, tatawid na ako. Yun ang ginawa nyo, kayong lahat. Let's call a spade a spade. It's a fact. So, wag na nilang gamitin yung salita na, sinuporta ko rin naman si BBM noon, blah, 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 blah. That's BS, man. Agree. Sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. 1 million. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung
sila, logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Oy, logic daw, logic. Okay, game. Sige. Tingnan natin yung logic ni Toby Chanko. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan dun sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, di ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Una-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi, No, wait, bago na ipagpatuloy sa logic ni Toby Chanko. Actually, yan naman ang palaging sinasabi ng mga DDS eh. Di ba? Salamat Sukubus sa iyong super chat. Wow naman! Wow! Wow! Sigurista yan kasi may pondo kay Sara ang China. Okay. Well, totoo na naman yun. Anyway, going back. Wala pang napapanagot na big fish. Okay, sige, walang problema. Anong tawag nyo kay Bong Revilla? Kasi pag sinabi nyong wala, as in zero. Ngayon, when we also need to qualify. Anong big fish ba nyo? Ano ba ibig nyo sabihin ng big fish? Di ba? Kasi para sa mga taong katulad ni Toby Chanko na nangarap maging House Speaker at pumalya sa pagiging House Speaker, ang big fish para sa kanya, si Martin Romualdez. Di ba? Simple. Ganun lang kasimple. Pero, ano ba ang sinasabi ng ebidensya? Sino ba ang big fish according to evidence? For example, si Karen Davila, tanungin mo, sino ang big fish? Malamang sasabihin niya, well, according to people, they're saying it's Martin Romualdez. Asan ang ebidensya? Ang gusto kasi ni Toby Chanko, mag-manufacture ng ebidensya, di ba? May beta tayo ng ebidensya para idiin si Martin Romualdez. Galawan ng Duterte yun. Hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi ganun si PBBM. Oo. Sabi ni Ay Morena, sentimiento ng DDS, hindi ng taong bayan. Correct. Salamat sa inyong super Wow chat. naman! Wow! Wow! Diba? Ganun. So, again, mga kababayan, pag may nagsabi, wala pa napapakulo na big fish eh. Sino bang big fish sa paniningin mo? Pag sinabi ng Martin Romualdez, asa na ebidensya? Pag sinabi ng Saldico, para mo nasabing hindi siya mapapanagot, may warrant of arrest na. Inaasikaso na yung pag-extradite niya sa Portugal. Investigasyon kay Joel Villanueva, hindi ba big fish yun? Investigasyon kay Jingo Estrada, hindi ba big fish yun? Si Bong Revilla, nakakulong na, hindi ba big fish yan? Diba? Kulang pa nga kung tutuusin eh. Wala pa nga si Pulong eh. Si Eric Yap, naka hold departure order na, tsaka naka-amlak na lahat ng ari-arian. Diba? Seriously, my opinion is, big fish according to the evidence. Yun ang pag-usapan natin. Hindi yung big fish according to speculations and fake testimonies galing sa pekeng mga marino. So where's the evidence against Martin Romualdez? At kung sure na sure tong mokong na to, na si Martin Romualdez talaga yung involved dyan sa flood control scam na yan, ba't hindi siya maghabla? Ba't di siya maghabla? Ayan, si Diskaya, isa pa yan. Nakakulong na yung isa, yung babae. Kasi malas niya, siya yung pumipirma, yung lalaki hindi pumipirma. Kaya siya, ligtas siya. Ang pumapasok sa mga kontrata, yung si Sara Diskaya, hindi yung lalaki. Hindi si Kirby.
O di lusot siya. So, paano nila sinasabing walang big fish? Again, mga kababayan, kung gusto nating magkaroon ng totoong rule of law sa Pilipinas, we must follow the evidence where it leads. If the evidence is saying, kailangan pang further investigation kay Martin Romualdez sa pamamagitan ng ombudsman, and then so be it. No finding of guilt nga sabi ng ICI Kaya nga nirekomenda ng ICI, pakiimbestigahan pa si Martin Romualdez. Imagine mga kababayan, ito nakakatawa. Nag-resign na yung mama bilang House Speaker. Nag-resign na yung mama. Para walang bias. Oo. Para hindi masabihan na walang delikadesa. Nag-resign siya bilang House Speaker. Mag-iisang taon na siya simula, mag-iisang taon na siya simula nung kanya resignation. Or kalahati na pala, kalahating taon na. May nakapag-file na ba ng kaso against him? Bakit wala? Bakit wala? Si Toby Chanco, ingay-ingay. Sabi si Martin Romualdez daw ang source ng flood control scam. Asa na ebidensya niya? Ba't hindi siya maghabla? Ba't hindi siya ang manguna? Umepal pa dun sa hearing ng Blue Ribbon para lang ipagkalat sa buong mundo na yun ang facts niya. Asa na ebidensya niya? Wala. Nga. Sabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapag. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number one na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1,000,000%. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Ano? Tika na. Buti na pigilan ko yung sarili ko talaga, promise. Anong klaseng logic yan? Ha? Ano daw? Anong klaseng logic yan? Wait. Sige. Unahin natin, balangkasin natin yung sinabi niya. Ang una niyang sinabi, ang naririnig daw niya sa taong bayan o sa mga nakakausap niya, wala na, nakalimutan na yung flood control. Baka yung next administration na yung magpapanagot dyan. Yun ang sabi. Okay. So, ang next logic niya is this. Next proposition is, the next administration na magpapanagot. Imposible na yung i-endorso ng administrasyon ang magpapanagot. Kasi kung next administration ay magpapanagot, ibig sabihin kapag administrasyon pa rin yung nakaupo, hindi niya papapanagutin. Kasi administrasyon din . So kung hindi administrasyon ang magpapanagot, natural yung kalaban niya, kalaban ng administrasyon na magpapanagot. Sino yung kalaban ng administrasyon? Di si VP Sara. Ha? Nyetang logic yan. Sorry. Pardon my French. Pero, anak tipaklong na logic na yan. Pang tipaklong talaga Totoo. Para mas nakakabobo yung logic niya, di ba? Ang daming flaws nun, guys. Una, how sure are you na mapapanagot ni Sara Duterte? Being the enemy of the administration,
doesn't guarantee that Sara Duterte will act on the flood control scam. Hindi garantiya yun eh. It's not a guarantee. Oo. Number 1. Number 2, why should she wait until she becomes president, if ever she becomes president, na papanagutin itong mga tao na to? Ba't hindi ngayon? Hindi naman presidente si Martin Romualdez para magkaroon ng immunity from suit. Di ba? Hindi naman siya presidente para magkaroon ng immunity from suit. So, sinasabi nito ni Sara Duterte na, oo, alam ko na yung mali-maleta na yan, noon pa yan. Alam na pala niya, may ebidensya na siya, may law firm yung asawa niya. Ba't hindi nila kasuhan? Ba't kailangan pa mag-intay ng next administration? Kung gusto niyang gumawa ng ingay tungkol sa flood control at yung kanyang alleged na pagiging honest na politiko, ba't hindi niya umpisahan ngayon? Ba't mag-iintay pa siya ng next term? O ng next administration? 'Di ba? Pangatlo, mga kababayan, at ito ang pinakamalala. Paano niya masisiguro na si Sara Duterte ang gagawa ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control? Kasi nga, sa isip niya, ang mga sangkot sa flood control ay mga kasama ng administrasyon. Therefore, tinan nyo gaano katanga to si Toby Chanco. Therefore, mga kababayan, yung administrasyon ang nagpasimuno nitong flood control scam. Ang daming assumptions dun eh. So, ibig sabihin, si PBBM ang nag-umpisa ng flood control scam. Tama ba, Toby Chanco? Yun yung assumption mong pangatlo eh. Pang-apat. How can you say, ito pagiging practical na lang. How can you say na si Sara Duterte magpapanagot kung yung sarili niyang mga kaso hindi niya kayang harapin ngayon? See the stupidity of the so-called logic ni Toby Chanco? Ang stupid. Kasi mga babayan, etong si Toby Chanco, nag-ooperate siya under the assumption, yung kanyang argumento is operating under the assumption, na yung House of Representatives ay nabili ang boto sa impeachment. Oo. Sino ang bumili? Si House Speaker daw. Si House Speaker, mga kababayan, kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. So, in effect, kaya ang sinabi niya na damay daw si Bongbong Marcos sa pagiging corrupt ng pinsan niya. Alam niyo, mga kababayan, kung concerned siya doon na madadamay, etc., dapat naisip niya na madadamay talaga si PBBM nung bago siya kumuda. Pero mga kababayan, ang problema kasi, gusto niyang siraan si Martin Romualdez, pero ayaw niyang masiraan si PBBM. Walang ganun. Katangahan yun. Kasi, dahil House Speaker si Martin Romualdez, presidente si PBBM. At alam naman natin na tumutulong si Martin Romualdez para maisulong yung mga priority bill si PBBM. So hindi mo sila mapaghihiwalay during that time. So it's either sinisiraan niya si Martin Romualdez ng rektahan, pailalim sinisiraan niya si PBBM. Well, obviously naman, mga kababayan, yung galawan pala niya doon sa alyansa, alam naman natin, sinabotahin niya yung alyansa. So, this is part of the plan. Gusto na niyang tumransition. Pero, sinusubukan niya na makuha pa rin ang pabor ng administrasyon. So, ang assumption niya, may 150 million daw kada congressman na ipinangako si Martin Romualdez, pero ilalabas ang budget sa pamamagitan ng FLR or yung for later release na inaaprubahan ng presidente. Diba? Kaya nga ang sagot sa kanya ni Yusek Claire, ang sagot sa kanya, huwag kang mag-imbento ng fake news.
Maglabas ka ng ebidensya mo. Yun ang sinabi sa kanya ni Yusek. Sabi na po na there's impeachment vote buying, may mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa pong nagsabi, si Congressman Toby Chanco. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Correct. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Tiangco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Tiangco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Billionario. Yusek, in response, Kong Toby Tiangco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang inililigtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Hindi po yan nararapat. Maliit, malaki, ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Tama naman. Di ba, Toby? Kaya ang tawag sa'yo ngayon, DDS ka. Huwag ka mapipikon kung tinatawag kang DDS, Congressman Toby. Uy, nawala. Nawala. Wait. Balik ka dun. Balik ka dun. Ayan. Ayan. Mukhang pagod na si Toby Tiangco sa picture na to. Huwag ka mapipikon, Kong Toby. Oo, kung tatawagin kang DDS. Kasi, sa lahat ng mga tao na naghahanap ng hustisya dyan sa impeachment case ni Sara Duterte, ikaw lang ang tahimik. Yung kanyang resolusyon, mga kababayan, para daw pabilisin pa o para matapos na agad ang tawag dito, yung impeachment trial. Yun po ay para sa benepisyo ni Sara Duterte. Hindi yan para sa bayan. Para lang yan maiangat na sa saan ba to? Sa Senado yung impeachment trial. Para doon na magbakbakan at ma-absuelto agad si Sara Duterte. Kasi alam naman natin, mga kababayan, hindi makukuha yung numero sa Senate. Alam natin yon. Kaya ihanda nyo na ho mga puso't isipan nyo.
na kapag nagdesisyon ang Senado, for sure, hindi mai-impeach, hindi mako-convict si Sara Duterte. Pero pagplanuhan na rin natin kung anong gagawin natin after nun. Kasi for sure, that is BS. That is a lot of BS already. Pag nangyari. So, kaya minamadali niya yan na maiangat doon sa susunod. Sa Senado. Pero, kung talagang hindi ka DDS, ba't di ka makapag-criticize kay Sara Duterte? Alam niyo mga babae, ito pa nga. Ito nabalitaan ko lang naman recently. Si Toby Chanko daw, naghahanap na ng mga vloggers na magtatanggol sa kanya. Oo. Kaya pala siya nagpunta ng SMNI. Oo. Kasi nandun yung mga vloggers na magtatanggol sa kanya. Gets niyo na. Yun ang logic. Diba? Yun ang logic. Oo. Kung gusto mo ng nabibiling vlogger, punta ka sa mga DDS, andun silang lahat. Ay, Diyos ko. So, yun. Oo, tingnan nyo, doon siya nag-appear sa SMNI kasi nandun lahat ng mga pumayag. Oo. Hindi, seryoso. Nabalita ko kanina lang. Kasi, shinare ko kasi kay Puting Butterfly yung, itong topic na to. Tapos, sabi niya, ay, balita ko nga, ganito, ganyan-ganyan. Oo, naghahanap doon ng vloggers, ganyan-ganyan. Tapos, kaya palang ending niya kay SMNI kasi naghahanap siya ng vloggers. God bless everyone. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.